Kabanata 271. Huwag kang mag-alala, Mr. Whittaker. Ako na ang bahala. Tuwang-tuwang binuksan ni Layton ang pinto ng sasakyan. Malapit nang umalis, maghintay. Tawag ni Tyrion. Mayroon ka bang isa pang order para sa akin? Mr. Whittaker. Tanong ni Layton. Mananatili ako sa Horrington ng ilang araw. Sabihin mo sa babaeng iyon na samahan ako para hindi na rin ako bored. Sabi ni Tyrion sabay turo kay Sandy. Kung gusto mo siya, kunin mo na lang. Walang pakialam na sagot ni Layton. Walang halaga ang isang babae sa kanya. Pagbaba niya ng sasakyan, tumingin siya kay Sandy at sinabing, "Your chance is here. Kung maglilingkod ka kay Mr. Whittaker, well, baka magtagumpay ka." Natigilan si Sandy. Bago pa siya makapag-react, hinawakan siya ng 2 bodyguard at inihagis sa loob. Sasakyan. Pagkatapos, nilock nila ang pinto ng kotse at umalis kasama si Layton. Nang titigan ni Layton ang kanyang nakabandong braso, isang mabisyo na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Mr. Whittaker, ano ang sinusubukan mong gawin? Takot na tanong ni Sandy habang nakatitig kay Tyrion sa sasakyan. Bakit ka takot? Hindi kita kakainin. Ang swerte ng mga babaeng makakasama ko. Sumama ka sa akin. At hindi, ang isa sa Horrington ay maglalakas loob na saktan ka. Habang nagsasalita si Tyrion, sinuntok niya si Sandy. Hindi. Nagkunwaring nagpumiglas ang babae saglit bago sumuko sa kanyang mga pagsulong. Marahas na yumanig ang sasakyan habang umuungol mula rito. Pagkatapos ng almusal kinaumagahan, tinawagan ni Jared si Tommy at hinanap siya sa Meadow Restaurant. Nais niyang ibenta ng huli ang mga nagpapasiglang table tas sa lalong madaling panahon at maghanda ng higit pang mga halamang gamot. Kinailangan ni Jared na samantalahin ang oras para makaipon ng mas maraming pondo at dagdagan ang kanyang mga kakayahan. Simula noon, siya na, labis na sabik na pumunta sa Dragon Island. Mausisa kung ano ang nasa isla at kung bakit ang kanyang ina. Tumanggi siyang pumunta doon, sa loob ng isang silid sa restaurant. Humingi ng tawad si Tommy kay Jared. Mr. Pagkakataon, ang revitalizing pills ay talagang magagandang bagay. Ngunit walang naniniwala sa atin kung tayo lang ang nag-aangkin na sila. Epektibo. Higit pa rito, kung isasaalang-alang ang aking pagkakakilanlan. Mas malamang na ang mga tao ay magtiwala sa amin. Inaakusahan nila ako. Nangangalap ng pera sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbebenta ng gamot. Higit pa rito, ang revitalizing pills ay napakamura, na mas lalo silang hinala ng mga tao. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, nagpakawala siya ng isang nagbitiw na buntong hininga. Walang sino man ang mag-awesome sa ilalim ng lupa. Hari na magsimulang magbenta ng gamot. Huwag mo nang ibenta ang pampasiglang pills. Sa halip, bigyan sila ng libre. Gayunpaman, hindi mo dapat gawin iyon. Palihim, dapat kang mag-organisa ng isang paglulunsad ng kaganapan para sa mga nagpapasiglang table tas at sabihin na ang mga may netong halaga na lumampas sa 50 milyon ay maaaring sumali. Pagkatapos, maaari kang pumili kung kanino mo sila bibigyan. Alam ni Jared na kailangan nilang gumawa ng mas maraming publisidad sa ganoong pagkakataon upang ipaalam sa mga tao na ang mga tabletang pampasigla ay naging epektibo. Ibigay silang lahat. Hindi ba masyadong sayang? Naisip ni Tommy na ito ay isang malaking awa dahil alam niya na ang revitalizing pills ay milagroso. Pagkatapos kunin, naramdaman niyang napakahalaga. Para siyang bumalik sa edad na 20. Hindi magiging sayang. Hanggat nakikita ng mga tao na mabisa ang mga tabletang ito at naisapubliko ang mga ito para sa amin. Gagawin namin. Tiyak na mag-unlock ng isang merkado. Gayun din, magpadala ng isang tao upang magpatuloy sa pagbili ng mga sangkap sa listahang ibinigay ko. Ikaw, bilin ni Jared. Sige, ikakalat ko ang balita ngayon. Ang launching event ay gaganapin sa tanghali sa bulwagan ng aking restaurant. Sabi ni Tommy habang tumatango. Sige.
Dito ako mag-I stay sa umaga. Kaya hanapin mo na lang ako kung may mangyari. Nagpasya si Jared na manatili sa paligid at tingnan kung magtatagumpay ang paglulunsad ng kaganapan habang pinipigilan din ang anuman. Mga sakuna, bagamat ang nakapagpapasiglang mga table tasks ay maaaring palakasin ang konstitusyon ng isang tao. Itaguyod ang mahabang buhay. At, lubhang kapaki-pakinabang sa mga lalaki. Hindi nila nagawang pagalingin ang lahat ng sakit. Kaya naman, gusto ni Jared na makasama. Kung sakaling ang mga table tasks ay itinuring na walang silbi dahil sa ilang mga bihirang kondisyon. Kung siya ay makikialam sa sandaling iyon, maaaring mas magtiwala ang publiko sa gamot. Nang ang isang tulad ni Tommy ay nagpakalat ng balita. Maraming mga business mogul ang dumating. May ilang gustong gumamit. Ang pagkakataong makilala siya. Sa tanghali, mayroon ng 12-dosenang tao sa bulwagan, lahat ay may net worth na mahigit 50 milyon. Sila ay pinag-uusapan sa kanilang mga sarili ang mga nakapagpapasiglang table task ni Tommy. Ginoo, si Louis ay mula sa underworld. Bakit bigla siyang nagtitinda ng gamot? Narinig ko na ang mga table task ay maaaring palakasin ang konstitusyon ng isang tao. Itaguyod ang mahabang buhay. At higit sa lahat, gumawa. Binata na naman ang mga lalaki. Ito ay parang isang mahimalang tableta. Maghintay at makita, ipaalam. Anyway, hindi talaga ako naniniwala. Sino ang makapagsasabi kung ang mga table tasks ay maaaring talagang lumakas? Konstitusyon ng isang tao at itaguyod ang mahabang buhay. Walang makakaalam kung epektibo sila. Sa palagay ko, si Louis ay kapos sa pera kamakailan. Gusto niyang bayaran siya ng lahat ng pera. Sa pagkukunwari ng pagbebenta ng gamot. Nagbubulungan ang lahat. Halos walang nagtiwala kay Tommy. Dahil hindi pa nakabenta ng gamot si Tommy noong una. Nakakapagtaka na bigla siyang nahawakan. Tulad ng mga mahimalang table task. Karamihan sa kanila ay nag-isip na dahilan lang ito para kumita siya ng pera. Kung tutuusin, hindi niya posibleng hawakan ang lahat sa tutok ng kutsilyo at mangikil ng pera sa kanila, iyon ay pagnanakaw. Gayunpaman, kung inangkin niya na mayroon siyang ilang mahimalang gamot at ibinenta ang mga ito sa mayayaman. Hindi illegal, at maaari siyang kumita ng pera. Kung tungkol sa kung ano ang mga table task, walang sino man ang mag-aalaga, maaaring maging ito. Candy para sa lahat ng mahalaga. Nang ang lahat ay nag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Si Jared ay lumabas, since may superior hearing siya. At pangitain. Narinig niya ang pinag-uusapan ng lahat. Ginoo, pagkakataon. Nang makita ng mga business mogul si Jared, magalang silang bumati sa kanya. Marami sa kanila ang nakasaksi kung gaano kahanga-hanga si Jared sa piging ni Walter. Tutal, natalo siya. Steven at nakakuha pa ng respeto ni Tommy at Walter. Bahagyang tumango si Jared. Binalikan ang kanilang mga pagbati. Pagkatapos gumala sa karamihan, nagkaroon siya ng malabong ideya. Ang mga mayayamang negosyanteng iyon ay nababalot ng karamdaman. Lalo na ang mga lalaki. Madaling kapitan sa pagkatapos yumaman. Ang mayayamang lalaking iyon ay palaging mabibigo na pigilan ang kanilang pagnanasa. Habang sila ay tumatanda, magsisimulang lumitaw ang mga problema. Dahil lahat sila ay may kakulangan sa lugar na iyon. Itinuring niya ang mga bagay na magpapatuloy. Mas makinis. Pagkatapos ng lahat, ang mga lunas para doon ay ang pinakamabilis at pinakamabisa makikita ng isa at maramdaman agad ang epekto. May dumating mula sa Summerbank. Biglang sumigaw ang isang tao. Umaakit sa lahat. Pansin. Lahat sila ay sabik na makita kung sino mula sa Summerbank ang nakatanggap ng balita at sumugod. Bumukas ang mga pinto. Isang lalaki at isang babae ang pumasok. Magkadikit ang kanilang mga braso. Sila ay walang iba kundi sina Tyrion at Sandy. Noong una, gusto niya itong mamili kasama niya. Gayunpaman, pagkatapos, pagkarinig na may launching event si Tommy tungkol sa revitalizing pills, nagpasya siyang sumali sa masaya at sinuri ang mga ito. Ginoo, Whittaker, nandito na si Mr. Whittaker. Nang makita ng lahat si Tyrion, sumugod sila para batiin siya. Sila ay mula sa maliliit na pamilya sa Horrington.
na hindi man lang may kumpara sa pamilyang Whittaker. Mula sa Summerbank, tumango lang si Tyrion bilang pagsang-ayon habang may suot na ekspresyon. Hindi siya maaaring maging abala sa mga pamilya mula sa isang maliit na lugar tulad ng Horrington. Gayunpaman, iba si Sandy. Nang makitang napakaraming mayamang lalaki ang nangungulit sa kanila, napuno siya, na may napalaki na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili at itinuwid ang kanyang likod ng buong pagmamalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jared nang mapagtantong si Sandy ay nakahanap na ng ibang lalaki. Nakaramdam siya ng pananabik na sampelan ang sarili. Bakit hindi ko nagawang makita ang tunay na kulay ni Sandy sa unibersidad? Sa kabutihang palad, kami, hindi nagpakasal. Kung hindi, makukulong ako. Saktong pagtalikod niya para umalis ay nakita siya ni Sandy. Jared, tawag niya. Nagningning ang mga mata ni Tyrion nang marinig ang pangalan ni Jared. At agad niyang sinundan ng tingin si Sandy. Huminto si Jared sa kanyang paglalakad at binigyan siya ng malamig na tingin. Nakipag-ugnay pa rin kay Tyrion. Naglakad si Sandy papunta sa kanya. Hoy, Jared, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Nako, muntik ko nang makalimutan na milyonaryo ka na pala. Siya, remarked, casting kanya ng isang mapanuksong tingin. Hayaan mo akong gumawa ng mga pagpapakilala. Ito si Mr. Whittaker. Siya ay mula sa pamilyang Whittaker sa Summerbank. Sinadya ni Sandy na bigyang diin ang salitang Summerbank na para bang natatakot siyang makaligtaan si Jared. Sa iyon, ikaw si Jared Chance. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Inabot ni Tyrion ang kanyang braso para makipagkamay. Ngunit ang tingin ay may bahid ng puot. Walang ideya si Jared kung sino si Tyrion. Kaya natarante siya sa galit ng huli. Dahil ba kay Sandy? Gayunpaman, nakipagkamay siya kay Tyrion bilang ganti. Akmang hihilahin niya ang kanyang kamay pagkatapos makipagkamay. Hinawakan ni Tyrion ang kanyang kamay at tumanggi. Pakawalan mo siya. Pagkatapos, sinimulan ni Tyrion na pilitin ang kamay ni Jared ng mariin. The whole time, naglaro ang ngisi sa labi niya. Nagsanay siya sa militar sa loob ng maraming taon, na nagpaiba sa kanya. Mula sa mga ordinaryong sayan. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi dapat maliitin. Pinaikit ang kanyang mga mata. Sinimulan ni Jared na mangalap ng espiritual na enerhiya mula sa loob niya. Makalipas ang ilang segundo, nag-exert siya ng nakakatakot na puwersa sa kamay ni Tyrion. Natigilan si Tyrion nang maramdaman niya ang matinding lakas. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ni Jared pero walang pakinabang. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, sa panonood ng karamihan sa kanila, hindi siya nang ahas na magmakaawa. Para sa kapatawaran o paghingi ng tulong ni Jared dahil ito ay talagang nakakahiya. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Tommy at dali-daling lumapit kay Tyrion. Ginoo, Whittaker, hindi ako. Umaasang darating ka. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap sayo. Dahil lumitaw si Tommy, ngumuso si Jared at binitukan ng masama si Tyrion bago siya pinakawalan. Nawala ang kulay sa mukha ni Tyrion. At nanginginig ang kamay niya. Matapos barilin si Jared, siya, stalked out at hindi nag-abala upang matitira Tommy isang sulyap. Ginoo, pagkakataon, siya ay mula sa pamilya Whittaker sa Summerbank. Dapat mong iwasang masaktan siya at ang kanya pamilya kung maaari. Ang kanyang ama, si Cain, ay kilala sa pagiging overprotective sa kanyang anak. Hindi kanya bibitawan. Madali kong alam niyang ipinahiya mo siya sa publiko. Paalala ni Tommy, bangulong sa tenga ni Jared. Wala akong gagawin sa kanya maliban kung i-provoke niya ako. Paano kung isa siya sa mga Whittakers? Sakit, kuminang ang mga mata ni Jared. Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto sa likod. Simula nang makilala niya ang kanyang kapanganakang ina kagabi. Mas naging uhaw siya sa dugo. Gayunpaman, tila siya ay hindi alam ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Marahil, ang pagbabago sa kanyang pag-uugali ay may kinalaman sa kanyang kasab-ika na mapabuti ang kanyang kakayahan. Sa puntong iyon, siya
Nais lamang na makalakam ng sapat na pera upang mabili ang mga mamahaling halamang iyon na makakatulong sa kanyang paglilinang. The Asterisk Man 8. Hindi nakakagulat na takot si Layton sa lalaking ito. Kinagat ni Tyrion ang kanyang mga ngipin at bumulong sa ilalim niya. Hininga habang nakatitig sa kanyang namumutlang kamay. Okay ka lang ba, Mr. Whittaker? Inihayag ni Sandy ang kanyang pag-aalala habang marahang minamasahe ang kanyang palad. Ginamit ni Jared upang maging isang baliw na walang alam tungkol sa martial arts. Ngunit pagkatapos na gumugol ng 3 taon sa bilangguan, tila, naging isang makapangyarihang martial artist. Ano nga ba ang nangyari kay Jared nang makulong siya ng 3 taon? Madalas siyang binubugbog ng ibang mga preso. Kung hindi siya magiging ganoon. Malakas. Anyway, kahit gaano siya kagaling sa martial arts, hindi siya magtatagal. Deklare niya, ang mga mata niya. Kumikinang sa sama ng loob. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sandy. Hindi niya alam ang usapan ni Layton kay Tyrion kagabi. Binigyan siya ni Tyrion ng malamig na titig. Huwag magtanong ng mga hindi kinakailangang tanong. Paumanhin, Mr. Whittaker. Ang babala nito ay nagbigay sa kanya ng kaba. At agad itong humingi ng tawad sa kanya. Sa lobby na matatagpuan sa itaas na palapag ng Meadow Restaurant. Ipinakita ni Tommy ang lahat ng nakapagpapasiglang table task. Ang mga pildores na kasing laki ng hinlalaki ay puro itim. At mukhang hindi magandang tingnan. Walang sino man ang magbibigay pansin sa bisa ng gamot kapag lahat sila ay mukhang hindi maganda. Ladies and gentlemen, salamat sa pagpunta mo dito ngayon. Ikinalulugod kong ipakilala sa iyo ang nakapagpapasiglang mga table task. Ito ay, please spare us the formalities. Lahat kami ay abala sa aming trabaho. Kaya pangalanan lamang ang presyo. Babayaran ka namin. Ayon dito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng checkered suit na naiinip na sumingit. Nabaling ang atensyon ng lahat sa lalaki at hinangaan ang katapangan nito sa prangka na pagsasalita kay Tommy. Bagamat alam nilang lahat ay sinusubukan lamang ni Tommy na kumita ng pera. Wala sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon. Sa kanyang mukha, gayunpaman, hindi nagalit si Tommy. Sa halip, isang ngiti ang isinagot niya. Harry, naghanda ako ng pil lang. Para sa iyo, matagal ka nang hindi nakikisama sa babae. Di ba? Agad na namula si Harry sa kahihiyan. Naglakas loob lang siyang kausapin si Tommy sa ganoong paraan dahil malapit silang magkaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit. Alam ng huli ang ilan sa kanyang mga problema sa kalusugan. Palibhasa'y namuhay ng kahalayan sa kanyang kabataan. Si Harry ay nahaharap sa isang problema ng mababang lakas. Sa kabila ng nasa edad 30 pa lang. Nagpunta siya sa maraming doktor at gumastos ng maraming pera sa pagpapagamot. Ngunit sila, lahat ay hindi epektibo. Kaya naman, sa huli ay sumuko siya at nagpasya na tumuon sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng hiya ng ilantad ni Tommy sa publiko ang kanyang sikreto. Hindi ko kakainin yung tableta na yan. Inyo, kulay itim ito at mukhang pangit. Duda ako kahit gamot ito. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa amin. Wala, kailangang dumaan sa napakaraming abala. Para kay Harry. Ang mga tabletang iyon ay hindi mukhang pampaganya. Nagkakamali ka, Harry. Ibinibigay ko ang mga tabletang ito ng libre ngayon. Dahil hindi ka naniniwala dito. Hahayaan kitang subukan. Una, ngumisi si Tommy at naglakad papunta sa direksyon ni Harry. Pakiusap, hindi ko itataya ang aking buhay sa pamamagitan ng pagkain sa karumal-dumal na bagay na ito. Napaatras ng takot si Harry. Magtiwala ka sa akin. Sinisiguro kung wala kang kakantahin kundi papuri para sa tabletang ito pagkatapos itong inumin. Mabilis na lumapit si Tommy sa kanya. Ibinuka ang kanyang bibig. At isinubo ang nakapagpapasiglang tableta dito. Sinubukan ni Harry na i-regurgitate ang tableta. Ngunit natunaw ito sa kanyang bibig. Nagtawanan ang mga tao nang makita kung gaano siya katawa-tawa. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Harry ang pagdaloy ng init sa mga ugat ng kanyang katawan.
Ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang reaksyon sa kanyang nether regions. Sa nakalipas na dekada, sumailalim si Harry sa lahat ng uri ng paggamot. Ngunit wala sa mga ito ang gumana. Pati ang mga tao ay natulala nang mapansin ang pagbabago ng kanyang katawan. Lou, may babae ka ba dito? Kailangan ko ng babae. Mangyaring hanapin ako ngayon. Bulalas ni Harry. Sa pananabik, tamang restaurant ito. Lutisin ang iyong mga pangangailangan sa bahay. Umiling si Tommy. Nang marinig iyon, tumakbo si Harry sa pintuan. Habang tumatakbo, tumingin siya sa balikat niya at sinabing, "Kay Tommy, itago ang ilan sa mga nakapagpapasiglang table task para sa akin. Kukunin ko ang natitira mo. Maaari mong pangalanan ang presyo, at magbabayad ako ng naaayon." Nang makita ang kanyang mga pagbabago, ilang tao sa karamihan ang natuksong subukan ang mga table task. Bigyan mo ako ng tableta. Mr. Lewis, nagkaroon ako ng pananakit ng likod kamakailan. At nag-aalala ako na dahil ito sa rheumatoid arthritis. Tingnan natin kung maiibsan ng tableta ang sakit ko. Isa sa kanila ang nagboluntaryong subukan ang pampasiglang tableta. Walang pag-aalinlangan. Inihagis ni Tommy ang isang tableta sa direksyon ng lalaking iyon. Kung tutuusin, siya raw ang magbibigay sa kanila. Libre pa rin. Matapos lunokan ang tableta, naramdaman din ng lalaki ang init sa kanyang katawan. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang ganap na nawala ang sakit sa likod. Hindi ka panipaniwala. Wala na akong nararamdamang sakit sa likod ko. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa hindi makapaniwala. Ang isa pang kwento ng tagumpay ay agad na nag-udyok sa mga tao na hilingin kay Tommy ang mga nakapagpapasiglang table task. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nasa bakod pa rin at nais na obserbahan muna ang reaksyon ng iba. Sa isang kisap mata, inagaw na ng karamihan ang lahat ng nakapagpapasiglang table task. Ang mga nakainom ng mga table task ay natigilan. Dahil ang kanilang mga katawan ay nakaranas ng hindi maipaliwanag. Pakiramdam. Nakakamangha. Ang pil na ito ay gumagana tulad ng isang anteng-anteng. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Wow! Wow lang! Ang lahat ay labis na namangha na wala nang nang-ahas na pagdudahan ang pagiging epektibo ng nakapagpapasiglang mga table task. Meron ka pa ba, Mr. Lewis? Gusto kong bumili ng isa. May nagtanong kay Tommy. Paumanhin. Limitado lang ang supply ko ng mga pampasiglang table task. Ang mga kinuha mo ay mga libreng sample. Ngunit kung gusto mong ipagpatuloy ang pag-inom ng mga table task, kailangan mong magbayad. Aabutin pa ako ng 3 araw para mag-restock. The pills. Paliwanag ni Tommy, na alam ang tungkol sa hunger marketing. Sa karamihan, ayos lang. Kaya kung maghintay, magkano iyan? Gusto kong mag-pre-order ng pill. Hindi makapaghintay ang isang lalaki. Ilagay ang kanyang order. Itinaas ni Tommy ang 2 daliri at sinabing, 2 million per pill. 2 milyon. Marami ang nag-echo sa pagkabigla. Dahil hindi sila makapaniwala kung gaano kamahal ang tableta. Gusto kong umorder ng 20 pills. Mr. Lewis, paano ko babayaran sa iyo ang deposito? Isa sa mga tanong ng mga negosyanteng uminom ng tableta. Ang 2 milyon para sa isang tableta ay maaaring mukhang labis na labis. Ngunit sa mga negosyanteng may malakas na katalinuhan sa negosyo, sila, alam ng mga tao na handang magbayad para sa isang gamot na gumawa ng kamangha-manghang. Naniniwala sila na ang mga mayayamang tulad nila ay hindi magdadalawang isip na magbayad para sa gamot na makapagpapanumbalik kanilang kalusugan. Ang kayamanan na magagawa nila kung nagawa nilang ibenta ang mga table task sa mga mayayamang miyembro ng lipunan sa Horrington, Jazza, o kahit na ang buong Chania ay hindi maiisip. Kung maaari nilang i-market ang revitalizing pill sa buong bansa, maaari pa nilang mapresyohan ang bawat pill ng 5 milyon. At mabente pa rin ito nang wala sa oras. Ako ay humihingi ng paumanhin. Dahil hindi pa kami nakakagawa ng mga table task sa isang malaking dami. Lahat ay maaari lamang mag-order ng isang tableta. Maaaring hindi isang negosyante si Tommy.
Ngunit nakita niya ang kanilang motibo. Isang tableta para sa akin. Pakiusap. Ako rin. Nagsimula ng mag-order ang mga tao. At natuwa si Tommy nang makita ang kanilang mga reaksyon. Biglang may sumipa sa pinto at pumasok sa hall. Ang malakas na putok ay nagulat sa lahat. Sino sa mundo ang may lakas ng loob na gawin ito sa teritoryo ni Tommy? 4 na lalaking nakasuot ng matitigas na damit ang pumasok sa bulwagan at tumayo sa 2 linya. Isang matandang lalaki na may puting balbas pagkatapos ay unti-unting pumasok sa bulwagan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakatayo sa tabi niya ang pinuno ng Crimson Dragon Gang. Si Steven. Sa sandaling makita ng karamihan si Steven. Alam nilang dumating siya para maghiganti. Hindi mapigilan ni Tommy na sumimangot nang makita ang matanda. Inilibot ng matandang lalaki ang kanyang tingin sa karamihan bago nagsalita sa mahinahong boses. Yung meron. Walang kinalaman dito. Umalis ka na dito ngayon din. Bagamat ang kanyang tono ay magaan at casual. Ang bawat salitang binibitawan niya ay nagpapalamig sa gulugad ng lahat. Dahil sa ayaw nilang mahuli sa isang gang-away. Lahat ng mga magnates ay nakinig sa kanyang mga salita at tumakas sa eksena ng hindi oras. Sa malawak na bulwagan. Naiwan si Tommy na humarap sa mga lalaking iyon ng mag-isa. Tommy Lewis. Ito ang mentor ko, Mr. Yancey. Nasaan na yung Mr. Chance na binanggit mo kanina? Steven. Tanong nang nakakunot ang noo. Kahit sa harap ni Francis. Ang mentor ni Steven. Pinaikit ni Tommy ang kanyang mga mata at walang takot na nagsalita. Meron. Hindi na kailangan na magpakita si Mr. Chance. Pwede kang lumapit sa akin. Mula nang uminom siya ng enhancement pill. Gusto na niyang subukan ang kanyang kakayahan. Pumunta sa'yo. Sino ka para pagsalitaan ng ganyan ang mentor ko? Kung gusto sana kitang puntirya. Hindi ko ginawa. Hiniling sa kanya na pumunta. I'm more than enough para sa mga katulad mo. Nagsuot si Steven ng ekspresyon ng panghahamak. Sa kanyang mga mata, si Tommy ay walang iba kundi isang taunan. Jared, binubuli mo ang Crimson Dragon Gang noong wala ang leader natin. Ikaw ba, handang mamatay ngayong bumalik na siya? Pinandilatan ni Felix si Jared dahil hindi na siya makapaghintay na ayusin ang mga score. Ang huli, nginitian lang siya ni Jared. Hindi na ako natatakot sa gang leader mo. Ipapaluhod ko kayong lahat. Nagmamakaawa sa akin. Awa ngayon. Umungol si Tommy. Sabay suntok kay Steven. Ang sama ng loob sa pagitan nila ni Steven ay matagal na mula nang palagi siyang binubugbog ng mga huli. Dahil ang kanyang mga kakayahan ay tumaas ng husto pagkatapos uminom ng enhancement pill. Wala na siya. Takot sa kanya. Iyan ay egotistical ng isang talo lamang. Dumura ni Steven. Pagkatapos ay bahagyang ibinuka niya ang kanyang mga paa. Planong gamitin ang kanyang impenetrable skill para makatanggap ng suntok ni Tommy. Hindi man lang siya nag-alala sa suntok na iyon dahil alam na alam niya ang kakayahan ni Tommy. Bang! Tumama ang suntok ni Tommy sa puso ni Steven. Isang napakalaking puwersa ang tumama kay Steven na parang isang toneladang brick. Para siyang tinamaan ng napakalaking alon. Lumipad siya pabalik. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig nang nasa himpapawid si Steven. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng malakas. Kumalabog. Napuno ng takot at kawalang paniwala ang kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, hindi akalain para sa kakayahan ni Tommy na umangat iyon. Mabilis sa loob lamang ng ilang araw. Nang makita kung paano natangay si Steven ng isang suntok, napakunot ang noo ni Francis. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa lason. Pagtingin sa kanyang kamao, isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Tommy. Steven, ngayon alam mo na kung gaano ako katatag. Well, kung kahit sinong hindi nakipagkasundo sa pagkatalo, lumapit ka sa akin. Wala kang kahihiyan. Tumango si Francis. Carter, turuan mo siya ng leksyon. Opo, Ginoo. Isang lalaking nasa edad 30s ang humakbang pasulong. Nang makitang binata si Carter, nagmukhang hinamak si Tommy at nanunuya. Ni hindi kaya ni Steven. Bugbugin mo ako, at gayon pa man, pinapatay mo ang binatang ito. Ipapaalam ko sa inyo ang inyong mataas.
Ang pinuri ang impenetrable skill ay wala sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ang hari sa ilalim ng lupa ay napalaki ng ego matapos niyang pinalipad si Steven sa isang suntok. Bahagyang umiling si Jared, na pinagmamasdan ang buong eksena. Tommy, hindi mo siya kapares, humakbang pababa, sabi niya sabay walk out sa likod. Parang platito ang mga mata ni Steven sa itsura ni Jared. Pinipigilan ang sakit sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkayam sa kanya. Ngipin. Lumingon siya para sabihin kay Francis, Ginoo, Yancy, siya yun. Lalong lumalim ang mga kunot sa pagitan ng mga kilay ni Francis matapos niyang tingnan si Jared. Napakabata. Inaasahan niya na ang nasabing Mr. Chance ay isang taong kaedad niya dahil ang huli ay napakahusay sa martial arts at tinutugunan pa ng magalang ni Tommy. Sa makatuwid, ito ay wala sa kanyang inaasahan. Na napakabata pala ng lalaki. Sumili ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Gusto sana ni Francis na makipagpalitan ng suntok kay Jared ngunit sumuko. Sa ideya pagkatapos matugunan ang huli. Nang makita ni Steven ang pagkabigo sa kanyang mga mata, nagmamadali siyang nagpaliwanag. Mr. Yancy. Baka ang lalaking iyon. Bata ka pa, pero malakas siya. Tumahimik ka. Binaril siya ni Francis ng death glare. Sa tingin ko hindi sila malakas. Pero ikaw lang ang mahina. Naghinay-hinay ka sa iyong pagsasanay. Na nagiging sanhi ng pagkasira ng iyong mga kakayahan. Simula ngayon, wala ka na, aking alagad. Hindi ko kaya ang kahihiyan. Walang paraan na maniniwala ako na ang isang binata sa kanyang 20s ay maaaring maging makapangyarihan. Ang kakayahan ni Steven ay dapat nag-regress. Kung hindi, ang isang suntok mula kay Tommy ay hindi maaaring lumipad sa kanya. Hindi na naglakas loob na magsalita si Steven. Gumastos siya ng daan-daang milyon para maging alagad ni Francis. Karaniwang alagad noon, dahil walang matibay na ugnayan sa huli. Madali siyang iwanan. Hindi siya maaaring maging kumpara sa apat na binata sa kanyang harapan. Sila ang mga paboritong alagad ni Francis. Ginoo, Chance. Pinalipad ko si Steven ng isang suntok lang. Paanong hindi ako mapapantayan sa lalaking ito? Tumanggi si Tommy. Naniniwala na siya ay mas mababa kay Carter. Maaari mong subukang labanan siya kung hindi ka naniniwala sa akin. Casual na sabi ni Jared na nakangiti. Hindi masamang makatikim ng pagkatalo si Tommy. Kung hindi, iisipin niyang hindi na siya magagapi pagkatapos kunin ang pampahusay na tableta. Hindi iyon makakabuti sa kanya sa hinaharap. Lahat tama. Itutok mo ang iyong mga mata sa akin. Mr. Chance. Sabay-sabay na sumugod si Tommy kay Carter. Binawi ang kanyang kamao para sumuntok. Sa pagkakataong iyon, nagpak siya ng isang mabigat na suntok na may puwersa na katumbas ng 200,000 libra. Ang isang hit mula dito ay magiging sanhi ng party sa receiving end na maging pati. Gayunpaman, nagawa ni Carter na iwasan ang kanyang welga at muling lumitaw sa kanyang tabi. Nanlaki ang mata ni Tommy sa gulat. Sa isang mabilis na galaw, dali-dali siyang tumalikod at nagpadala ng isa pang suntok. Sa direksyon ni Carter, sa isang panunuya, itinaas ni Carter ang kanyang paa at direktang dumapo ng sipa sa midriff ni Tommy. Na nagpasindek sa kanya, ilang hakbang pabalik, habang nababalot ng takot si Tommy. Si Carter ay hindi nagpakita ng intensyon na huminto. Habang nagpupumilit na makabangon si Tommy, sinamantala niya ang pagkakataong ihampas ang kamao sa kanya. Templo ng kalaban. Si Tommy ay patuloy pa rin sa pag-backpedaling hindi mapigilan. Kahit na nakita niya ang suntok ni Carter na paparating sa kanya. Ito ay huli na. Hindi niya maitaas ang kanyang mga braso ng mabilis upang ipagtanggol. Tumigas ang ekspresyon ni Jared. At isang nakamamatay na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Ilang palitan lang ng suntok ang kailangan para matukoy ang mananalo. Ngunit nagpaplano si Carter na pumatay. Tommy, not to mention he was trying to do it right in front of him. Walang paraan si Jared. Umupo sa kanyang mga kamay at hayaang mangyari iyon. Whoosh! Sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Parang bala ang butones ng kanyang t-shirt kay Carter.
Nasa bibig niya ang puso ni Carter nang umalangaw-ngaw malapit sa kanya ang tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin. Tainga, agad siyang umatras ng isang hakbang. Bagamat matagumpay niyang naiwasan ang butones, nagawa ni Tommy, paggamit ng pambungad at dumulas. Brat, how dare you sneak up me? Si Carter ay kumukulo sa galit habang siya ay tumakbo patungo kay Jared. Masyado kang nagsasalita. Naningkit ang kanyang mga mata. Pinalo ni Jared ang kanyang kamao sa tiyan ni Carter. Kasunod ng isang malakas na kalabog. Naramdaman ni Carter ang mga alon ng sakit na nagmumula sa kanyang midsection. Nakatikim ng dugo sa kanya. Bibig. Sinubukan niyang pigilan ito. Ngunit masyadong malakas ang pagnanasang tumaas. Isang bibig ng dugo ang bumulwak. Mula sa kanyang bibig. At sa gitna nila ay may mga piraso ng organo. Natatakot si Carter habang itinuturo niya si Jared. Sinusubukang magsalita ngunit tumigil ang kanyang bibig ng dugo. Kanya, thud. Bumagsak ang katawan ni Carter sa lupa. Hindi nagtagal ay lumabo ang liwanag sa kanyang mga mata. Napalunok si Tommy sa brutal na tanawin. Nawala ang yabang niya kanina. Napalitan ng haggard na tingin. Pumwesto siya sa likod ni Jared. Carter. Sumugod si Francis kay Carter na may halong kalungkutan nang makita niyang namatay na ang kanyang alagad. Ang lakas ng loob mong patayin ang alagad ko. I'll chop you into a million pieces. Dumura ng matanda na lalaki. Ngipin at tinitigan ng masama si Jared. Kaya ang alagad mo lang ang pinahihintulutang pumatay sa aking tao. Ngunit hindi sa kabaligtaran. Masyado kang dominanti. Panunuya ni Jared. Hindi pinansin ang banta ni Francis. Brat, may karapatan kang maging mayabang dahil naabot mo na ang rurok ng panloob na enerhiya sa gayong murang edad. Ngunit pakinggan ang aking mga salita na ang pagmamataas ay magdadala sa iyo ng problema. Dapat mong malaman na mayroon maraming tao sa mundong ito. Kaya laging may mas magaling at mas malakas kaysa sa iyo. Dahil ikaw ay talented sa martial arts. Maging alagad ko. At hahayaan ko ang bagay na patayin mo ang aking disipulo. Pakiusap, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. You don't deserve to be my mentor. Putol ni Jared at dinuraan si Francis bago pa matapos magsalita ang huli. Natarante si Francis sa kanyang pagtanggi. Kung tutuusin, maraming tao ang nagnanais na maging alagad niya. Ang ilan, handang gumastos ng daan-daang milyon. Ngunit hindi niya tinanggap ang kanilang mga alok. Si Jared, gayunpaman, nagpakita lamang ng paghamak bilang tugon sa kanyang paanyaya. Nagdilim ang ekspresyon ng matandang lalaki. Brat, binigyan kita ng pagkakataon. Pero ikaw ang hindi. Kunin mo. Naghukay ka ng libingan para sa iyong sarili. Patayin siya. Tumahol siya. Ang kanyang natitirang 3 disipulo ay agad na umakyat at pinalibutan si Jared. Si Tommy naman ay tumakbo. Palayo, ngunit hindi niya ito ginawa dahil natatakot siyang mamatay. Sa halip, alam niyang wala siyang maitutulong. Jared, kaya ayaw niyang maging pabigat. Blunt ka ang ekspresyon ni Jared habang pinagmamasdan ang trio na nakapalibot sa kanya. Wala silang pakialam sa kanya kahit sa loob. Ang pinakamaliit, kung sabik kang mawala ng ilan pang disipulo, ikalulugod kong ibigay ang iyong kahilingan. Pagkasabi niya noon ay bigla niyang itinulak palabas ang palad niya. Ang paggalaw ay maaaring mukhang banayad. Ngunit ito ay makapangyarihan. Ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay dumaloy mula sa loob ng kanyang katawan. Boom! Isang ripple ang nabuo sa hangin na para bang isang bato ang nahulog sa lawa. Napuno ng takot ang mga mata ng mga alagad ni Francis. Ang kanilang mga katawan ay itinapon pa atras bago pa nila magawa makapagsalita ng isang salita. Hindi tulad ni Carter. Hindi man lang sila namilipit. Dahil nakahiga sila kaagad pagkatapos bumagsak sa lupa. Ito, nabigla sa mga pangyayari. Namutla si Francis, si Steven, na nagtatago sa gilid, ay nagsimulang manginig sa takot. Nagsisi siyang lumapit para kunin paghihiganti kay Jared. Iyon ba ang tuktok ng panloob na enerhiya na sinasabi mo kanina? Tanong ni Jared habang pinagbabaril si Francis A. Mapanuksong tingin. Napalitan ng awkward na ekspresyon ang mukha ni Francis.
Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Never in his wildest dreams did he expect someone as young as Jared to reach the level of a Grandmaster. Wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang maling paghatol. Ikaw, malakas ka talaga. Aaminin ko ang pagkatalo ko ngayon. Ngunit hindi kita bibitawan sa pagpatay sa aking mga alagad. Tumayo si Francis para umalis. Iniwan ang katawan ng kanyang mga alagad. Sa pagkakataong iyon, dali-dali siyang sinundan ni Steven. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang malamig na boses ni Jared ay narinig mula sa likuran, na nagpatigil kina Steven at Francis. Pag-alis, nakatingin kay Jared na hindi makapaniwala. Nagtanong si Francis, plano mo ba akong patayin? Bakit? Hindi ba kita pwedeng patayin? Papayagan mo ba akong umalis kung ako ang talo ngayon? Umangat ang sulok ng labi ni Jared. Brat, taga-Iron Gate Academy ako. Kahit umalis na ako para magtayo ng sarili kong akademya, gagawin ng senior ko. Habulin mo kung papatayin mo ako. Mapapabilang ka sa listahan ng hit ng Iron Gate Academy. Ibinunyag pa ni Francis ang kanyang background mula sa Iron Gate Academy. Umaasang mapipigilan si Jared na kunin siya. Buhay! Wala akong kilala sa Iron Gate Academy. Ang dami mong daldal para lang maprotektahan ang buhay mo. Sa halip na, bumubulalas pa ng kalokohan. Bakit hindi ka gumuho sa paanan ko ngayon? Kaya kitang patawarin. Maaliwala sa araw ang paghamak sa mga mata ni Jared. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Galit na galit si Francis. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Hindi siya luluhod sa harap ng sinuman. Sa sobrang galit, sinaktan niya si Jared. Bawat pag-atake na inilunsad niya ay nilayon upang patayin ang huli. Boom! 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 Nakatayo lang si Jared sa pwesto at hinayaan si Francis na suntukin siya. Pagkaraan ng 3 hampas ay namamanhid na ang braso ni Francis na hindi man lang niya nagawang bolahin ang kanyang kamao. Gayunpaman, tumingin si Jared. Ayos na ayos sa kabila ng kanyang marahas na suntok. Sa totoo lang, nakatitig sa kanya ang binata na may kasamang ngisi. Mukha, nagsasanay ka rin ng impenetrable skill. Napuno ng sorpresa si Francis. Ang impenetrable skill ay wala. Ngumisi si Jared. Pagkatapos ay nagpadala ng suntok sa kanya. Agad na pinalakas ni Francis ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang mga paa at pagbaba ng kanyang sentro ng grabidad. Kalahati. Namumula ang kanyang mukha dahil sa pagtulak sa kanyang katawan sa limitasyon nito. Boom! Matapos ang isang dumadagandong na tunog. Nagyelo ang katawan ni Francis na parang estatwa. Nabuhay ang kasiyahan sa loob ni Steven nang masaksihan niya ang eksenang iyon. Kung tutuusin, ligtas na siyang makaalis sa lugar. Basta ayos lang si Francis. Gayunpaman, nakangiti pa rin si Steven nang makita ang pagtulo ng dugo sa gilid ng bibig ni Francis. Sa sumunod na sandali, bumagsak si Francis sa lupa at nawala ng malay. Gulat na gulat si Steven. At napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Ginoo, Chance. I'm so sorry. Please spare my life, Mr. Chance. Napaluhod si Steven. Ginoo, pagkakataon. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako at iwan ang Horrington magpakailanman. Si Steven ay nanginginig sa buong katawan. At siya ay nababaliw. Sa sandaling iyon, para siyang langgam na maaaring maging dinurog sa kamatayan anumang segundo. Samantalang si Felix naman ay nakadapa sa lupa habang nagtitiis sa katahimikan. All the while, meron siya. Naisip na si Steven, bilang leader ng gang, ay nakahanap ng backup para hindi na sila maging takot na takot kay Jared. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Gusto rin sana ni Jared na paalisin si Steven. Ngunit matapos marinig ang sinabi nito, iba ang naisip niya. Sa ngayon, kailangan niya ng pera, at kargado si Steven. Kung ganoon, ililigtas ko ang iyong buhay. Umalis ka sa Horrington. Ikinaway ni Jared ang kamay niya. Nakahinga ng maluwag. Yumuko si Steven at mabilis na tumakbo. Sinabi ni Jared kay Tommy, Tommy,
Ngayong wala na si Steven. Kukunin mo na ang kanyang mga ari-arian at hanggang. Mahinang tugon ni Tommy. Okay. Tila isang matinding dagok ang natamo ni Tommy. Akala niya ay gagawin ang enhancement pill. Gawin siyang walang talo. Sa halip, siya ay binugbog ng isang batang chap. Pagtingin sa mukha ni Tommy, tinapik-tapik ni Jared ang likod niya at ngumiti. Huwag mong isa puso, magsikap, at kumita ng mas maraming pera. One of these days, gagawa ako ng pill na mas makapangyarihan kaysa sa mayroon ka. Tinitiyak ko sa iyo, gagawin kang walang kapantay. Talaga, naningkit ang mga mata ni Tommy. Tumango si Jared at sinabing, oo naman, bakit ako magsisinungaling sayo? Magsumikap ka sa akin. Ang aming pinaka-prioridad ngayon ay upang makakuha ng maraming pera at pumunta sa Yerringham para bumili ng mga mamahaling halamang gamot. Tuwang-tuwang tugon ni Tommy. Hindi mahirap iyan. Ang kailangan lang nating gawin ay ibenta ang nakapagpapasiglang mga table tasks. Kung ibebenta natin ang 20 nito ngayon, makakolekta tayo ng kabuoang 40 milyon. Alam na ni Jared iyon. Pero hindi siya kasing excited ni Tommy. Ang isang nagpapasiglang tableta ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Maaaring ito ay mahal. Ngunit ito ay hindi sapat. Kailangan ni Jared ng ilan? Bilyon. Kung hindi higit pa. Ang pagbebenta lamang ng mga nagpapasiglang table tasks ay hindi sapat upang maipan ang halaga ng pera na kailangan niya. Higit pa rito, ang Horrington ay isang maliit na bayan. At walang masyadong mayayamang tao. Ang mga benta ang nakapagpapasiglang mga table tasks ay maaabot sa isang talampas. Kung gusto nilang kumita ng mas maraming pera, magkakaroon sila. Ay market ang mga nagpapasiglang table tasks sa mga lugar maliban sa Horrington. Panginoon ko, hindi ka ba nasisiyahan? Tanong ni Tommy nang mapansin niyang hindi rin nakatingin si Jared. Natutuwa, mahinahong sinabi ni Jared. Ang Horrington ay isang maliit na bayan kung tutuusin. Kung gusto nating kumita ng maraming pera, magkakaroon tayo, upang ay market ang mga nagpapasiglang table tasks sa ibang mga lugar. Napangisi si Tommy nang marinig iyon. Panginoon, hindi po ako masyadong magaling magpatakbo ng negosyo. Kakailanganin natin tulong ng profesional kung gusto naming ibenta ang nakapagpapasiglang mga table tasks sa mas malawak na merkado. To put it bluntly, Tommy was only a hooligan. Ang pagpapatakbo ng isang restaurant o isang bar ay hindi magiging labis. Isang issue para sa kanya. Ngunit magiging isang hamon kung siya ang hahawak sa mga operasyon ng negosyo. Kumunat ang noo ni Jared. Batid niya na mahirap gawin ang malakihang promosyon ng revitalizing mga table tasks. Ang pamamaraan na ginamit niya kanina ay hindi gagana. Oh, tama. Biglang nagningning ang mga mata ni Tommy. Ang pamilyang Sullivan ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. Si G. Sullivan ay isang profesional na negosyante. Bakit hindi mo siya kilalanin para makipag-usap? Sa pagbanggit kay William, napabulala si Jared sa loob-loob. Tama. Paano ko makakalimutan ang magiging biyenan ko? Patuloy mong hahawakan ang nagpapasiglang negosyo ng mga table tasks sa Horrington. Gayun din. Ihanda ang mga halamang gamot sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari, pupunta ako sa tirahan ng Sullivan. With that, tumakbo na siya. Sa tirahan ng Sullivan, si William ay nag-eehersisyo sa looban. Ngayong umabot na sa A. Ilang antas, mayroon siyang ilang profesional na nagpapatakbo ng negosyo para sa kanya. Hindi na kailangan ni William para madumihan ang kanyang mga kamay. Pinapakain ni Josephine ang mga isda sa lawa. Ngunit mukhang nag-ambala siya. Josephine, nababagabag ka ba sa 2 araw na hindi nakikita si Jared? Ngumiti si William sa kanyang anak. Dad, ano bang pinagsasasabi mo? Ayokong makita siya. Ganti ni Josephine. She then mumbled sarili niya. Stupid Jared. Paanong hindi niya ako hahanapin dahil lang sa hindi ko ginawa? Tumawa si William at hindi nagsalita. Kilalang kilala niya ang kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, pumasok si Jared. Namumula ang kaligayahan sa mukha ni Josephine. At lumapit ito sa kanya. Jared, nandito ka ba para hanapin ako?
Umiling si Jared. Narito ako para pag-usapan ang isang bagay kay Mr. Sullivan. Sumeryoso ang mukha ni Josephine. At pinandilatan niya si Jared. Tumawa si Jared. Naglalako lang ako sayo. Siyempre nandito ako para hanapin ka. Tinapik ni Josephine ang balikat niya. Wala akong pakialam. With that, tumakbo siya palayo. Hahaha. Jared, halika at maupo ka rito. Tumawa ng malakas si William at kumaway kay Jared. Umupo ang dalawang lalaki sa ilalim ng pavilion. Nakipag-usap si Jared kay William tungkol sa usapin ng mga tabletang nagpapasigla. At agad naman itong sinang-ayunan ni William. Inutusan pa niya ang kanyang mga nasasakupan na mag-set up ng marketing departamento. Pagkatapos ng lahat, magiging manugang niya si Jared sa hinaharap. Dahil kailangan ni Jared ang kanyang tulong. Wala siyang paraan. Tatanggihan siya. Matapos makipag-chat sa kanya sa buong hapon. Nais ni William na anyayahan si Jared na manatili para sa hapunan. Gayunpaman, sabik na sabik si Jared na makagawa ng nakapagpapasiglang mga table task. Kaya umalis siya kaagad. Jared, hindi na kita kakausapin. Sigaw ni Josephine. Kanina pa niya hinihintay na tapusin ni Jared ang kanya. Pakikipag-usap sa kanyang ama para makausap niya ito. Sa sumunod na 3 araw, hindi lumabas ng bahay si Jared. Siya ay naglilinang o gumagawa ng nakapagpapasiglang mga table task. Si Tommy ay nagpapadala ng mga halamang gamot sa kanya ng maaga araw-araw. Sa kabutihang palad, ang mga halamang gamot na ginamit, ang gumawa ng mga nagpapasiglang table task ay karaniwan na. Gayunpaman, halos nabili na ni Tommy ang lahat ng mga halamang gamot. Horrington. At kinailangan niyang pumunta sa ibang mga lungsod upang bumili ng higit pa. Nakaupo sa Rolls-Royce habang nakayakap kay Sandy ang isang braso. Sumigaw si Tyrion sa telepono. Layton, kaya mo bang? Isang bagay tungkol dito. 3 araw na, pero wala pa ring nangyari. 3 araw na ang lumipas mula nang sabihin niya kay Layton na kidnapin si Josephine. Ngunit walang nangyari. Hindi rin alam ni Layton ang gagawin. Nagsimula siyang magreklamo. Mr. Whittaker, wala akong magagawa. Tungkol doon. Si Josephine ay hindi umaalis sa kanyang tahanan sa nakalipas na 3 araw. Hindi ako makatakbo sa bahay niya at agawin ko siya. Pwede ba? Damn it, wala akong pakialam. Mag-isip ng isang bagay upang mailabas siya sa bahay. Kung hindi mo magagawa iyon, hindi ko gagawin. Engage ka na. Walang kwentang kalokohan. Galit na galit si Tyrion. Hindi siya makapaniwala na hindi nagawa ni Layton ang isang bagay na kasing simple tila na overestimated niya si Layton. Please, huwag, panik ni Layton. Ginoo, Whittaker, huwag kang mag-alala. Makakasama ko talaga si Josephine. Kinidnap sa pagtatapos ng araw na ito. Pero kailangan ko ng tulong ni Sandy. Natigilan si Tyrion. Paano kanya matutulungan? Ginoo, Whittaker, mangyaring tawagan si Sandy kay Josephine at yayain siyang lumabas. Sabihin sa kanya na sabihin na ito ay tungkol. Jared, siguradong mahuhulog dito si Josephine. Kapag nangyari iyon, magagawa nating dukutin siya ng wala. Kahit sinong nakakaalam. Paliwanag ni Layton. Napatingin si Tyrion kay Sandy at sinabing, fine. Ihahatid ko siya ngayon din. Pagkatapos niyang ipadala si Sandy sa lokasyon, umalis na si Tyrion. Hindi magandang ideya na makita siya kasama si Layton. Kung tutuusin, makabubuti kung hindi siya masangkot sa pagkidnap kay Josephine. Pinandilatan ni Sandy si Layton at mayabang na sinabi, ibigay mo sa akin ang numero ng telepono ni Josephine.